We welcome the precious Holy Spirit. Sa aming kalagitnaan, ikaw po'y patuloy na mataas, mauna sa aming buhay. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah. You are worthy of it all. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Yes, oh God, you're worthy. You are worthy of it all. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you, hallelujah, you deserve, and you deserve the glory. Day and
our life will be used for your glory in these last days. Na ikaw, Panginoon, ay patuloy na mataas at maluwalhati and your kingdom advance pinakalaan. In Jesus' wonderful name, everybody say, Hallelujah. God is good. Amen? Ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos po ng mga panahon. He is the God of time. Kaya kamo, nag-set ang Panginoon ng time sa bawat isa so that we will function right doon sa mga panahon na iyon. Everybody say, God is a God of timing. Sa Ecclesiastes chapter 3 ang nakalagay doon, everything happens beautiful in His time. Lahat ng wala sa oras at na-miss yung oras, ang isa sa epekto nito ay walang deep satisfaction sa buhay ng tao. Kahit anong gawin niya sa mundo, kasi hindi siya nakapasok sa oras ng Diyos. The timings of God. Okay? Hallelujah. So, ito pong huling panahon, makakarakterize po ito, kinarakterize po ni Paul ang huling panahon, it is a time where it is a season that it's not easy to cope with. A life that is not easy to cope with. Mahirap i-cope. Maraming mabilis na mga pagbabago na nangyayari, especially for the last 2 years ng pandemic. Maraming nagulo, maraming na-limit. Some churches slow down, some churches were closed. During pandemic, tayo po, kami, nila Rafael at yung iba ay patuloy na lumalago sa, ibig sabihin, patuloy pong lumalakad sa body and accelerating the body of Christ. Kaya lang, yung iba, hindi po nila na-discern kung ano ang dapat gawin. Maraming nangyari sa loob ng body. Maraming nagulo, maraming na-confuse, maraming nawalan ng direksyon. Kaya, we need, as a church and as an individual, alam mo yung oras na kinalalagyan mo. And you're able to strategize your priority. So, hayaan po natin na mangusap ang Panginoon prophetically. Pag sinabi ko po prophetically, yung sinasabi niya sa ating kasalukuyan, sa ating kapanahunan na dapat po nating marinig, hindi lamang po gusto nating marinig. Minsan kasi, ang mga churches, mga tao, pag pupunta sila sa church, meron na silang template sa utak nila na nakahanda na kung ano yung gusto nilang marinig. Hindi yung kailangan nilang marinig. Sabi mo sa iyong katabi, buksan mo ang iyong pandinig sa kailangan mong marinig. Kasi, sabi ng iba, hindi ako na-bless. Sabi ng iba, sa message. Bakit? Kasi, meron ka ng nakahandang pakinggan. Meron ka ng isang mindset na dapat mong marinig. Kaya lang, nung hindi mo marinig yun, hindi ka na-bless. Kasi ang gustong iparinig sa iyo ng Panginoon ay yung kailangan mong marinig. Amen? So, ngayon hayaan po natin na ang Panginoon po ay patuloy na mangusap sa bawat isa po sa atin. Prophetically, ang topic po natin is, this is the set time for new things to come forth. Ito yung panahon na kailangan merong mga bagong maganap na gusto ng Diyos.
Sabi ko nga sa inyo, for the past 2 years, na-slow down ang church somewhere. Some churches were stopped. Yung iba po ay na-depress. Yung iba po ay, yung mga malalaking church na nasa sinihan, biglang napunta doon sa mga maliliit, nag-scatter yung ibang mga miyembro nila. Financially, bumaba yung kanilang, yung naapektuhan yung financial life ng mga tao. Dahil naapektuhan ang negosyo. Nagkaroon ng mga lockdown, tapos yung mga tao talagang hirap. And I want to tell you, yung mga bagay na yon ay intentional na atake ng kaaway sa church. Yung iba tinitignan yung panahon na yon na bakit nagkaganito? Tandaan po ninyo, may sinabing prophetic ang Panginoon sa Book of Hebrew, lahat ng mayayanig, dapat mayanig. Everything that can be shaken will be shaken. Yung iba naman, hindi makita na ito ay merong atake sa church. Kasi yung deception, yung atake, dumaloy sa batas at sistema ng gobyerno. Hindi mo nahalata. Paano ko nasabing ito ay isang atake? Ang mall bukas, grocery bukas, palengke bukas, ang church kailangan sarado. Ano pinagkaiba no? Pare-parehas lang naman na may tao ron. O di ba merong atake? Pero tinanggap natin yon. Yung iba talaga hindi nag-gather. Yung iba talaga hindi na pumunta ng church. Nandun na lang sila sa virtual reality, na wala yung spiritual reality. Ano yung virtual reality? Napunta sila sa Zoom. Puro Zoom sila. Kaya nga tanong ko, kung si Jesus Christ ay nabubuhay 2 years ago nandito sa mundo, mahihinto mo kaya siya? Nung panahon ni Jesus, may mga Pharisee nagsabi sa kanya, Lord, pumunta ka na sa ibang lugar, umalis ka na rito. Papatayin ka ni Herod. Anong sagot ni Lord? Tell that fox Herod. Anong sinabi niya? Sabihin mo sa kay Herod, today, I will cast out demons, I will heal the sick, I will raise the dead today and tomorrow, and on the 3rd day, I will reach my goal. Yun ang kanya sinabi. So, ibig sabihin, hindi mo siya mapapahinto hanggat hindi nangyayari ang kanyang plinano at kalooban. Kung tayo ay connected sa head, which is Jesus Christ, the head of the church, ang church ng Panginoon ay hindi rin dapat mahinto at ma-slow down. So, the word is saying to us, even doon sa Isaiah chapter 43, verse 19. Sa Isaiah 43, verse 19 says, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making way in the desert and stream in the wasteland. Kung yung iba nakikita ang ating mga sitwasyon na parang merong negative things, dapat makita mo rin yung positive things na ginagawa ng Panginoon. Hindi po pwedeng may inalaw ang Panginoon na situation at ang nakikita mo lang ay negative. Meron siyang ginagawang bago, kaya kailangan maging alerto ka sa Holy Spirit, ano itong bagong ginagawa ng Panginoon. Hallelujah. Kung naalala po ninyo na hook up o na-stop ang mga Israelites in their travel doon sa Red Sea. As if there is no way out. Pagtingin nila sa kanan, disyerto, sa kaliwa, bundok, sa harap, Red Sea, sa likod, hinahabol sila ng chariots ni Pharaoh. Is it right? Pero sabi ni Lord, ang pakiramdam nila na wala nang way out. Ang pakiramdam nila, nasukol na tayo. Ang pakiramdam nila, ito na yung dulo ng ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan dulo ng inyong buhay. It's only a start of a new thing.
God will divide the Red Sea. That is the new thing. That you will pass out into that. At lahat ng kinakatakutan mong chariots ng kaaway ay lulunurin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, yung kinakatakutan ng aking mga tao, hanggang dito na lang nila makikita ito sapagkat hindi na nila makikita ang kanilang kinakatakutan. At nilunod ng Panginoon ang kanilang kinakatakutan. So you see, at that situation, kung ikaw ay naroroon, maaring makaramdam ka with the same fear. But I want to tell you, in that situation, God has done new things. Merong ginawang bago ang Panginoon sa kanilang buhay. That's the reason why we need to be connected with our God. We need to be led by the Spirit of the living God. Sa Isaiah 42, verse 9 said, "See, the former things have taken place, and new things I declare. Before they spring forth into being, I announce them to you." So, kung ganito ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka masusurprise. I want to tell you, sa pandemic na nangyari, hindi po ako nasurpresa. Bakit? Dahil sinabi na niya yun 2,000 years ago sa Matthew 24, these things will happen. Ngayon, kung hindi ka alerto sa sinabi ng Panginoon na ganito, that's the reason why ina-announce ng Panginoon in advance ang isang bagay so that the church of the Lord will be properly positioned and properly prepared. Ngayon, kung wala kang advance announcement, wala kang prophetic sense, you cannot hear what will be the next step of the Lord. Ang takbo ng buhay mo ay parang ganun pa rin, casual. Ang takbo ng buhay mo para bang okay lang. And yet the Lord is alarming you. The Lord is already shouting globally with the situation that we have. Sumisigaw na ang Panginoon globally. At ano ang sigaw ng Panginoon? Got to prepare. Ano ang sigaw ng Panginoon? You got to prepare, you got to position, you got to be awakened. Maraming nagising ng mga Kristiyano. At dahil sa pandemic na ito, maraming naghudasan. Dahil sa pandemic na ito, naranasan natin ang betrayal. One of the sign of His coming, they will betray one another. Dahil sa pandemic na ito, na-divide ang church, nagalit yung mga nabaksinahan sa mga hindi nagpabaksin. Nagkaroon ng lamat ang mga relationship dahil dito sa issue o issue ng mundo. Gusto ko sabihin sa inyo, ang katawan na yan na binakunahan o hindi binakunahan, hindi makakapasok ng langit. Kailangan niyang baguhin. In a twinkling of an eye, it will be changed. It will become a glorious body. Kung itong katawang ito babaguhin pala, bakit mo pinapatulan ang issue ng kaaway kung nagpabaksin ka o hindi? At the expense na kung saan ang relationship natin ay niyayanig. Sabi mo siyang katabi, maging alerto ka. Bakit? Hindi naman dapat pag-usapan, hindi dapat maging issue, nagiging issue. Sabi mo, yung katawan mo na binakunahan o hindi binakunahan, naging issue. Nakalimutan mo na yung katawan na yan, babaguhin yan pagdating sa rapture. Hindi makakapasok sa langit yan. O kung hindi pala makakapasok sa langit yan, eh bakit pinag-aawayan natin kung binakunahan ka o hindi? Di ba? Praise God. Sabi mo sa katabi, huwag kang magpapadaya. You see how we are being deceived? We are being deceived na harapan na hindi natin naintindihan. Hindi lahat ng sinasabi ng boses ng gobyerno ay susundin mo. Tandaan nyo, hindi na po tayo taga-mundo. Tayo po ay alien sa mundo. At ang tunay nating citizenship is in heaven. Kung hindi reality sa iyo yan,
kung hindi reality na ikaw ay citizens of heaven, no wonder na walang value sa iyo ang mga bagay patungkol sa langit, like the Word of God, prayer, worship, church gathering. Sa Hebrew 10:25, ang sabi ng Panginoon, mas lalo kayong mag-gather. Do not neglect the gathering, the meeting up together. Bakit? For building one another. Why? Because the Lord is coming. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Number 1, gusto ko magbigay ng 4 na points dito. Thank you, Jesus. Hallelujah. Number 1, this is not the time for the church to be stopped or to be denied. For the past 2 years, naranasan natin para bang nagsara yung pinto sa mga churches. Natigil, na-slow down ang evangelism, bawal lumabas. Di ba? Nakagawa pa nga ng kanta si Kim Chiu dyan, bawal lumabas. Di ba? So makikita po natin na ang daming nangyari for the past 2 years. Pero tatanungin ko yung mga kapatid, sa loob ba ng 2 taon na yon ng pandemic na hindi kayo nakalabas, yung iba walang trabaho, yung iba yung work nila nasa home, sa loob ba ng 2 taon ginutom ka ba ni Lord? Hindi siya huminto sa pag-aalaga sa iyo. Hindi siya huminto sa pangangalaga sa iyo. Hindi siya huminto na ikaw ay proteksyonan. Hindi siya huminto na ikaw ay pakainin. Hindi siya huminto na ikaw ay bigyan ng buhay. Hindi siya huminto. Pero tayo, nagre-react sa mga paligid natin. Sabi ng huminto kayo. Huminto naman tayo. Pero si Lord, hindi huminto. During that time, ng 2 years, hindi ko huminto sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Because it's my mandate to revive and bring revival to different places at hamunin ang mga churches na mag-advance. Dati ang incubation, 3 times a year, 4 times a year. Ngayon po na iba, yung incubation naging 4 times a month. Sa month of June, 5 ang pupuntahan. Mawawala ako ng 1 buwan at kalahati sa bahay namin. Ngayon, merong maitom pagkatapos nito ay sa Lagao. Yung conference sa Lagao, Foursquare. Nanggaling kami sa Negros. Tinatch namin yung Sagay, tinatch namin yung San Carlos, northern part of Negros. Nagkaroon ng Hungary umuli yung mga tao. Umapoy muli sila. For the first time na nagkaroon ng ganong klaseng gathering for the past year, uhaw na uhaw yung mga tao, gutom na gutom yung mga tao sa Word. Bakit? Kasi nawala yung meeting ng mga ganon. Bakit nawala? Dahil sa takot. Nung panahon nila Pedro, pinapahinto rin sila. Pero ang sinabi ni Peter, we'd rather obey God than men. Nung panahon nila Shadrach, Meshach, pinaluluhod sila sa Babylonian God, sa Babylonian system. Ngayon naman, tayo ay pinaluluhod sa kanilang mga sistema, violating our human rights. Some were forced to be vaccinated kasi matatanggalan ng sweldo. Ang una nilang binakunahan ay yung mga matatanda. Matatanda na merong pension, tumatanggap ng pera sa gobyerno na wala nang pakinabang. That's why they intentionally kill the old. At yung mga bata na wala namang trabaho at hindi nagkakaroon ng income, they want to vaccinate the child, to kill them. Sinong ititira nila? Yung magtatrabaho na kumikita ng pera. Sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat ka. But I want to tell you this. The true church of the living God was not weak. Hindi ito pinanganak na mahina. Pinanganak ang church ng Panginoon sa Acts chapter 2. Dumating ang Holy Spirit. At ang pangako ng Panginoon, sabi niya, ako ang magbibuild sa church.
At ang sabi ng Panginoon sa Matthew 16, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against my church. That meaning to say that the church of Jesus Christ was not designed to be slowed down. It was not designed to be stopped, because the vehicle of the kingdom is the church of the living God to advance His kingdom until the kingdom of this world will become the kingdom of our God. Everybody say, this is not the time for you to be stopped. Hindi ka dapat mahinto. At hindi dapat mahinto ang church sa kanyang mandato sa ating Panginoon. Hindi ho tayo dapat may slow down. At sinasabi ng Panginoon, kung dininay ka, kung pinahinto ka 2 years ago dahil sa pandemic, God is saying to you, ang saradong pinto ay binubuksan ng Diyos ngayon. Hallelujah! That's the reason why He said in Revelation chapter 3, verse 8, He is prophesying to His church, I know your deeds. Alam ko ang iyong mga gawa. See, I have placed before you an open door that no one can shut. It will never be shut by this virus or by any kind of circumstances. That's the reason why the Church of Jesus Christ today must rise sa kanyang delegated authority na ibinigay ng Panginoon. You got to understand the delegated authority of God na binigay sa iyo. Kailangan mong maunawaan ang mandato ng Diyos sa iyo. You are not just only designed to be blessed, but you were designed by God, the church, the ecclesia, as the extension of the office. You are the embassy of heaven on earth. We, the church, is the embassy of the kingdom of God here on earth. Tawag sa atin ay ambassador ng Panginoon. We represent Christ. Kung nire-represent natin si Kristo in Christ's behalf in this world, anong classic representation ang ating ginagawa? Kaduwagan ba? Takot ba ang ating ini-express? Dahil kung tayo ay maduduwag, matatakot, tayo po ay malilimitahan. Ang takot po ay nagpaparalyze ng movement ng tao. Hindi mo tuloy magawa ang pinagagawa ng Diyos sa iyo dahil nalagyan ka ng virus ng takot. Maraming nagpabakuna dahil natakot. Nakita nila yung mga nasa TV na parang nakakahawa talaga. May pasuot-suot pa sila ng astronaut. Alam niyo, sabi ng mga scientists patungkol sa virus na kinakatakutan mo, kumuha ka ng Coca-Cola can, ilagay mo lahat ng virus doon. Meron pa silang space para maglaro sa loob. Yun yung kinakatakutan mong virus. Because the only way for you and I to be deceived is to be infected with fear. That's right. The moment you receive fear, you will be easily be deceived and manipulated. Yes. Come on. At ito ang ginagawa ng mga terrorism. They put terror in a certain community until that place will bow down to their desire. Come on. Alam niyo, yung social media, pag hindi tayo nag-ingat, kinukondisyon nito yung utak mo. Alam niyo, sinabi ng gobyerno, mag-face mask. May face mask. Mag-face shield. Mag-face shield. Bawal po nga sa mo na walang face shield. Ngayon, tanggal na ang face shield. Face mask na lang. Bakit tayo ganyan kondisyon? Pagpasok mo sa mall, kukunan ka muna ng babarilin ka sa ulo, ng temperature, ulo, o kaya kamay. Bakit ulo tsaka kamay? Kinukondisyon ka, one day, lalagyan ka ng microchip, it's either sa ulo or sa kamay. Gamitin mo niya?
Yung iba akala nila simpleng pagkuha lang ng temperature. Hindi. Yung mga gesture na yun is part of the conditioning. At ang pinag-uusapan na yun sa mundo, ang mga term ngayon is New World Order. That's right. Bakit mayroong New World Order? Pansinin niyo, order. Hindi sila darating sa New World Order kung hindi sila mag-create ng chaos. That's right. So magkakaroon muna sila, mag-i-inject muna sila sa iba't ibang parte ng mundo ng chaos para magkaroon ng New World, to give way to the New World Order. Nagkaroon ng gera sa Ukraine at Russia. Hindi na sigat si virus. That's right. Wala nang surge. Ngayon, umaarte na naman yung Japan as if meron na naman silang surge. Ang kasunod niyan, ibang bansa naman ang magkakaroon ng surge. Aarte uli sila. Ito po yung mga sarsuela na nasa social media na pag hindi ka nag-ingat, magiging katulad kanila. Hello? That's right. Sabi mo sa iyong katabi, be watchful. Be alert. Kasi pag hindi ka naging alerto sa mga nangyayari, mawawalan ka rin ng direksyon, mawawalan ka ng giya, mawawalan ka ng spiritual bearing sa direksyon mo kay Lord. That's right. Instead na nakapokus ka sa pinagagawa ni Lord, umaandar ka, nag-agree ka sa kasinungalingan ng mga news sa social media. Hallelujah. So God is saying, I know your deeds. Alam ko mga ginagawa mo. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have this little strength. Yet, you have kept my word and have not denied my name. That's right. Meron siyang church na sinasabihan, kilala kita, alam ko ang mga gawa mo, alam ko na medyo mahina ka, pero kahit na ikaw ay mahina, hindi mo naman ako dininay. Pinanatili mo ang iyong salita sa akin, sa iyong puso. At dahil dyan, magbubukas ako sa iyo ng pintuan. Na hindi kailanman pwedeng isara. That's right. Kaya, alam niyo, ang dami mga restriction sa bawat port, sa bawat, hindi mo naging problema yung sa amin. When we say yes to God, God will make a way if there is no way. He will make way in the desert. He will make way in the wasteland. So what God is doing in our time, God is opening every closed doors. He is canceling every form of delay. At sinasabi ng Panginoon, kung akala mo 2 years ago, para kang na-slow down, para kang na-delay. Sinasabi ng Panginoon sa'yo, this is not the time for my church and for your life and my life to be delayed sa mga purposes at advancement ng ating pong Panginoon. God is stopping this delay and He is opening up a new door to see the new things to come forth. Kalimutan mo na past 2 years na nanghihinayan ka, sayang yung 2 years, sayang yung delay na yun, sayang yung mga words na dapat kaming maganap. But God is saying to you, the Church of Jesus Christ will no longer be delayed. The word of the Lord will no longer be delayed. The advancement of God will no longer be delayed. God is granting you what? Access. God is granting us access to walk through the doors where you once faced denial and rejection. This is your set time for God's favor to manifest in your life. Sabi mo sa iyong katabi, this is your set time. This is your set time. Pag hindi mo na-discern itong oras mo nito, posible mong ma-miss ang magandang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. Alam nyo, wala tayong magawa kung hindi buksan ang ating mga radyo at kung anong nangyayari sa ating pong paligid. Ang sikat na yon ay ang gera sa Russia. Dahil nagkagera sa Russia, anong epekto nito sa buong mundo?
Tumaas ang diesel. Right. Tumaas ang gasolina. Yung dating nasa 40, 50, 52, naging 80 na ngayon, naging 72 na ngayon. Bakit kaya nagtaas ng gasolina? Ano naman ang plano ng global movement, ng one world, ng new world? Anong plano nila? Ang plano nila ay impresyon ng tao. Alam niyo, sabi ng mga Middle East, sabi ng mga Saudi, magdodouble time sila na mag-increase ng oil barrel para makope yung kakulangan sa Asia at ibang part ng mundo ng diesel. Nung plinano nila yun, inatake ang Jeddah. Yung tanker oil nila, inatake. Sino umatake? Yung ayaw mapunuan yung kakulangan ng diesel sa buong mundo. Kasi yung gera na ginagawa nila is a form of facilitating to the new world order. At ang pinag-uusapan ngayon ay digital money. Digital currency. Actually, sinasanay na tayo ngayon yan. Dati sinanay tayo sa ating mga debit card, credit card. Ngayon may GCash na. May Paymaya na. Hindi mo na kailangan pumila ng bangko. Hindi ka na mo kailangan pumunta ng bangko para mag-transact. Hindi mo na kailangan mag-withdraw, magbayad, pumunta sa mga bayad center. Pindot mo lang, nakabayad ka na ng electric bill mo. Pindot mo lang sa cellphone mo, nakabayad ka na. Sa Saudi, yung toll gate doon, yung magbabayad ka sa highway, walang toll gate doon. Ang meron doon yung RFID ng sticker mo doon sa harap. Pagdating mo doon, sa isang malaking tulay na overpass, lahat ng dadaan doon, matidetect. And then tutunog na lang yung cellphone mo na nabawasan na yung account mo at bayad ka na sa toll gate, mababawasan yun doon sa sweldo mo. Nakakonect lahat doon sa ID na yun. Yung ID mo, bank account number, lahat ng nando doon. So, puro card na lang doon. Time will come, hindi na card. Nakalagay na sa katawan mo. Nakalagay na sa ulo. So, ngayon, tinitrain mo na yung mga tao na tanggapin. So, pinaluluhod nila ang mundo through crisis para po tayo ay mag-submit sa rule one day ni Antichrist. At yung magpapadisig dyan, maraming madidisig, even the very elect. Okay? So, sabi mo sa katabi, kailangan mo maging matalino. Hallelujah! So, God is granting us what? Access to walk through the doors where you once faced denial and rejection. Meron kang gusto puntahan, may pinapupuntahan sa iyo si Lord. Na-slow down ka. Daming protocols. Na makinig po kayo. Time will come. Time will come. Hindi na nila tayo mapapansin. Papasok na ang church na ma-activate ang supernatural. Hindi nila mahihinto ang word at hindi nila mahihinto ang mandate ni Lord. Kung nagbabasa kayo ng Book of Acts, matutuwa kayo sa ginagawa ng Holy Spirit sa Book of Acts. Bakit? Nagpipreach yung mga believer. Huhulihin. Lalagay. After 1 hour, nagpipreach na naman. Kinulong namin ito. Ba't nandun na naman sa kalye? Pinalaya ng Panginoon. There will be supernatural things about to take place through His church. At nakakalungkot, maraming tao at the church hindi handa para doon. Because they were infected with fear. Bakit? 3 Kristiyano lang ba ang nasa Babylonian Empire? Si Shadrach, Meshach, Abednego at si Daniel lang ba ang Kristiyano? Hindi ba buong nation ng Israel dinalaw? Yes. Bakit 3 lang ang lumalaban? 4 lang ang lumalaban? Because the rest was infected with fear. Right. Pero tandaan po ninyo,
May mga remnants si Lord na hindi magbabandang sa Babylonian system. May mga pinili ang Panginoon na magde-demonstrate ng kapangyarihan ng Diyos. Umikot lang ang panahon, mga kapatid. Itong panahon na ito ay katulad din ng panahon nila Daniel. Kung noong unang panahon sa kanila, pinaluluhod sila. Tayo, ibang klase ang pinaluluhod sa atin. Hindi mo tayo luluhod. Iisa lang ang ating hari. And His name is Jesus Christ, the Son of the living God. We will do His mandate. We will continue to advance His purposes in our life. Kaya sinasabi ng Panginoon, this is the set time for God's favor to manifest in your life. Papaguran ka ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sino rito naiintindihan ang sinasabi ng Lord? Number 2. Hallelujah. Number 2 is, this is the time to accurately hear and hold on to His voice and leading of the Holy Spirit. Everybody say, accurately hear the voice of God and leading of the Holy Spirit. Bakit? Kasi kung ikaw ay maraming naririnig na boses sa mundong ito at ine-entertain mo ang mga boses na yun at hindi ka lumalalim sa boses ng Panginoon, marami kang masasayang na oras at panahon in doing the wrong thing na hindi naman dilig at linano ng Diyos sa buhay. Hallelujah. This is last days and we are running out of time. O konti na lang ang ating pong panahon. Kaya tayo po, para ma-maximize ang ating pong panahon at yung time is favorable sa atin. That the time is not against us, but time will become friend to us, is to hear God and to accurately be led by the Holy Spirit upang ma-maximize ang natitira nating panahon at oras. Dahil kapag narinig mo ang gusto ng Panginoon at boses ng Panginoon, ililid ka ng Panginoon sa tiyak na iyang kalooban. Hindi ka na manghuhula kung ano ang kalooban ng Panginoon, sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay na-reveal sa iyo. Because it is revealed, because it is accurately revealed to you kung anong gagawin mo for the next 3 years. That next 3 years is a maximized time. Na-maximize mo ang potential at plano ng Panginoon, tinaas mo ang quality ng iyong buhay by doing the right thing at hindi mo magagawa ang mga bagay na mali. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na mali, you are wasting time. At wala na ho tayong oras. Nagmamadali na ang pacing ng mundo. Kung hindi tayo mag-i-intensify sa prayer and to restrain the spirit of Antichrist to manifest, I'm telling you, sabi po ng 1 Thessalonians, ang pumipigil sa kanya ay patuloy na pipigil sa kanya hanggang sa matanggal ang pumipigil sa kanya. Sino pumipigil sa kanya? The church that is praying. The restrainer. We are the restrainer. We are the soul that prevent the corruption. Pag nawala na ang pumipigil, magpupulblong na ang buong plano ni Antichrist. Hallelujah. Amen. Okay. Number 2, this is the time to what? Accurately hear and hold on to His voice and leading of the Holy Spirit. Kaya dapat po tayong matrain sa leading ng Holy Spirit. Kung hindi mo alam pakinggan ang boses ni Lord, maraming pagkaligaw, potentially maligaw ka, at gumawa ng panibagong direksyon. That's why I charge the leaders of every churches na maging matalim kayo sa leading ng Panginoon. You like maging matalim kayo, mga leaders. I'm charging you by the power of the Holy Spirit. Don't just do the normal thing. This is the time
of an extra mile. Hallelujah. Kasi kung hindi mo tayo matalin ng mga leader, yung mga tao natin ay magiging ganun. Kung hindi tayo mag-upgrade sa boses ng Panginoon, kaninong boses ang pakikinggan nila? Tayo mga leader ang dinadaluyan, unang daluyan ng tinig ng Diyos. Pero kung tayo mga leader ay dahil sa pakikinig ng boses ni Lord, pwede natin ma-lead ang church in a wrong direction. Are you here? Hallelujah. So, the voice of God, hearing the voice of God, accurately is the only way to stop every voice that slows you down and prevent you to enter to your destiny. Amen. Amen. Alam niyo ba, ang daming boses na naririnig ng mga Israelites, papasok na sila sa promised land, sa kanilang destiny. Bakit dalawa lang na nakapasok? Pero lahat naman na yun, ilang milyon, 3 million Jew na lumabas sa Egypt. Pinangakuan ang promised land. Tapos sa dulo, dalawa lang na nakapasok. Hallelujah. Ang haba ng kanilang journey, 40 years. Pero lahat naman sila pinangakuan. Pero bakit dalawa lang na nakapasok? Anong nangyari during that time? Hello? Sino rin ang gusto pumasok sa kanyang inheritance? Amen. Maging katulad ni Joshua at ni Caleb. Hindi katulad ng mga Israelites na ang pinakinggan nila ay yung buong negative report. Ang pinakinggan po nila yung mga nakakatakot na news. Ang pinakinggan po nila ay yung mga news about the giants. Hindi nila alam na ang tunay na higante ay ang mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat sinabi ng Bible, greater is He who is in you than he who is in the world. In Christ in you is the greater one. Amen. Right. Bakit mo kailangan katakutan ng mga higante? Na as if itong mga higante na ito ang nagdidikta ng buhay mo. Labanan mo ito. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ang pangako ng promised land ay makakamit lamang kung ikaw ay lalaban. Hindi ito prinamis sa iyo, tapos nakuha mo na. Hindi. The promised land was given. But you will receive it by warfare. Hallelujah. Maraming mga Krisyano, kala nila yung word ni Lord ay automatic na binibigay sa silver platter. Hindi po yan. Yes. Pag ikaw ay pinangakuan, merong laban. Amen. Naalala niyo yung parable of the sower and the seed? After the seed was sown, ano nangyari? Immediately, the devil came. After the seed was sown into the ground, immediately, the bird came. Kaya kapag ikaw ay pinangakuan, di mo na pagka meron kang genuine na natanggap na rema, na word, ano nangyayari sa buhay mo? Inaatake ka ng kaaway. Bakit? Gusto ng kaaway, napakawalan mo yung promise at ma-abort at huwag tumubo sa buhay. Hello? Maraming Kristiyano ganyan sa loob ng church. Ang daming napakinggan na totoo, pero hindi alam kung paano ipaglaban. Nung dumating ang mga persecution because of the word, natakot sila. Walang nangyari. Sabi ko sa inyo katabi, paglaban mo ang pangako ni Lord. At higit sa lahat, huwag kang makikinig sa negatibong salita. O negatibong news. Don't entertain negative news! At hindi nakapasok ang mga Israelite, pinaniwalaan nila yung
pinaniwalaan nila yung news ng 10 spy kaysa dun sa 2. Kasi bawat tribe merong representative. 12 spies yung 12 tribes of Israel. Then 12 spy pinapunta sa promised land. In-explore nila yung land. Tuwan-tuwa sila. Tunay na yung land na yun ay talagang promised land, flowing with milk and honey. Sa sobrang laki ng ubas, yung isang cluster, dala-dala ng 2 tao. Hallelujah. Isang cluster ng ubas, 2 tao nagbuhat. At yung isang piraso ubas, ganito malaki. Kaya pag kumakain sila ng ubas, ganun. Tayo pag kumakain ng ubas. Then yung mga oversize, yung mga nandoon. Pag pumasok ka doon sa promised land, hindi mo na kailangan mag-build ng bahay. Dahil may bahay na doon, ang lalaki. Nakahanda. Ay, hit. So, sa Joshua chapter 14, verse 8, sinabi ni Caleb, "But my brother, who went up with me, made the hearts of the people melt with fear." Natunaw daw ang mga puso nila. Paano natunaw ang mga puso nila? Dahil pinakinggan nila ang evil report patungkol sa mga giant. That's right. Yes. Yun ang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok. Naiputan sila ng virus of fear. At ganun din ang strategy ng kaaway sa ating panahon ngayon. Bakit hindi ka kumikilos? Dahil naiputan ka ng takot. Yung dapat mong gawin na ine-expect ng Diyos sa'yo, sa iyong henerasyon at sa iyong panahon, walang nangyari. Naging passive ka lang, instead na naging fruitful ang calling mo kay Lord. Naging fruitful ang buhay mo. Hindi na naging fruitful. Naging passive, nag-aantay ka na lang ng panahon o ng magandang mangyari na bumalik sa dating order yung ina-expect mo. Hindi na ho babalik. That's right. Yes. That's right. Hindi na ho babalik yan. Dahil gustong-gusto ng mga nasa gobyerno na kontrolin ang buhay natin at ang buong mundo. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, i-reject mo ang lahat ng bad news. Lahat ng news na naglalagay ng takot. Sabi ni Joshua, doon sa book of Joshua 14:8, "But my brother who went up with me made the hearts of the people melt with fear." Sabi ni Caleb, "But I, however, followed the Lord my God wholeheartedly." Amen. Ngunit ako, sinunod ko ang Panginoon kong Diyos ng buong puso. So anong ginagawa ng mga news? Ano yung naririnig nating mga news? Pag in-entertain mo yung social media, it makes your heart divided for your God. Yes. That's right. Nagdi-divide yung puso mo, nagdadalawang isip ka sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Hanggang di mo napapansin, umaayon ka na uli sa takbo ng mundo ito. The Bible said, "Do not conform to the standard of this world." Pansinin po ninyo, nagtaas ng standard ng presyo ng gasolina. Oo, nagre-reklamo ka, pero wala kang magawa. Kasi yung itinaas na, yung gasolina na yon ay importante sa iyo, importante sa motor mo, importante sa movement mo, importante sa sasakyan mo. Pero willing ka pa rin bumili para ikaw ay makagalaw. Yes. Hello? Amen. Ba't gano'n? Willing kang bilhin yung mataas na presyo. Bakit? Dahil yung gasolina at diesel ay nagpapatakbo ng ekonomiya, nagpapatakbo ng mga tricycle, nagpapatakbo ng sasakyan. All truth is parallel. Sinasabi ng Panginoon, ano ba ang nagpapatakbo sa Kristyanismo? Ano ang nagpapatakbo sa iyong spiritual life? Ano yun? Itaas mo ang presyo ng faith.
itaas mo ang presyo ng prayer. Itaas mo ang presyo ng prayer. Nagtaas na po ng presyo ng gasolina. Tapos yung ating standard hindi pa rin nagtataas. Ganun pa rin. The Bible said, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against it. Para hindi ka maapektuhan ng flood na yun. Mas mataas ka kaysa sa flood. Mga kapatid, pinipressure na tayo ng mundo at mga sitwasyon ay totoong nangyayari sa ating pong paligid. Ano ang purpose nito? Pinipiga ka at pinalalabas yung incredible hope sa buhay mo. Hallelujah. Alam niyo si incredible hope, di ba? Hindi naman lumalabas siya hanggang di siya nabubugbog. Right. Ha? Palabasin mo na si Lord. Yes. Paano lalabas siya? Sa mga crisis na nasa paligid mo. Alam mo yung seed, pag natanim sa lupa, nandun siya sa isang madilim na bahagi. Pero yung madilim na bahagi na yun, lahat ng moist doon, lahat ng nasa paligid ng binhi na yun, na nasa ilalim, ginagamit niya para siya tumubo. Amen. Nabubulok yung kanyang paligid, nagmo-moisture hanggang sa yung light na nando doon, ginamit yung nasa paligid niya para siya ay umalis hanggang sa nag-break yung seed. Nag-i-struggle yung seed sa ground para makakita ng liwanag hanggang sa makabreak to sa lupa at umusbong yung dahon. Lahat ng nasa paligid niya, ginagamit niya. At pagdating nakausbong na ang dahon, lahat ng pollution kukunin niya. Kapag kain niya ang pollution para lumago yung halaman. Yung init ng araw, ginamit niyang panluto sa kanyang pagkain. Hanggang sa siya'y lumaki ng lumaki. Amen. Ganun po tayo. Right. Ano ba yung buhay na nandiyan dyan sa'yo? Gamitin mo yung sa paligid mo upang i-motivate na lumabas ang buhay. Ito na intindihan. Praise God. So, ang sabi sa Hebrew 4, verse 1, as we continue. Hebrew 4, verse 1, therefore, since the promise of entering His rest is still standing, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Amen. Why? Verse 2, for we also have had the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because those who heard it did not combine it with faith. Bakit daw hindi sila nakapasok? Dahil sa takot. Mga kapatid, ang opposite ng faith is not doubt. Ang opposite ng faith is fear. And doubt is the evidence of fear. Are you here? Amen. Kaya nga nagda-doubt dahil meron kang takot. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, mapapasok mo lang ang inheritance mo by faith. So nagkakaroon na po ng commotion ng panahon ni Joshua at ni Caleb. Nasa brink na po sila ng pagpasok sa promised land sa kanila pong destiny. They were on the brink. Nagkakaroon na ng commotion. Alam niyo nangyari? Dahil dadalawa lang si Joshua at si Caleb, majority yung 10. Pinaniwalaan nila yung 10 kaysa kay Joshua tsaka kay Caleb. Kaya makikita nyo sa Numbers chapter 13, verse 30. Ang sabi po rito sa Numbers 13, verse 30, Caleb quieted the people before Moses. Amen. Anong ginawa ni Caleb? Sinilence niya yung boses na nakakatakot. Hallelujah. Kasi nakita niya na naapektuhan na ang karamihan. Natutunaw na ang kanilang faith. Nagkakaroon na sila ng takot. 40 years sila na nag-travel. Pagkatapos hindi sila makakapasok sa promised land. Because of what? Because of fear.
Mga kapatid, ilang taon ka ng Kristiyano? Ang dami mo nang binayaran na time. Ang dami mo nang dinaan ng pagsubok. Ang dami mo nang naranasan na ang Diyos ay totoo sa bawat pagsubok na nakita mo at naranasan mo. You have tasted that God really provided in midst of impossibility. Gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Ngayon ka pa ba hihinto? This is not the time for you to be slowed down. Hindi rin ito yung oras mo na gumawa ka ng panibagong direksyon. Manatili ka sa pathway of destiny. Amen. Mga kapatid, napaka-crucial po ng sinasabi ng Panginoon sa panahong ito. Kung ikaw ay paniniwalaan mo lahat ng boses, mako-confuse ang direction mo. Tandaan po ninyo, kaya ka safe as a sheep. You learn how to listen to the voice of your shepherd. Amen. The only way that the sheep is protected and safe, the ear of the sheep must be connected to the voice of the shepherd. Amen. At dadalhin ka sa safe place ng boses na yon. Amen. Kaya sabi rito, Caleb silenced the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it." At ang sabi niya, nag-injection ng faith. Sabi niya, we are able to conquer it. Amen. Si Pastor Eden lang ang nag-amen. Uulitin ko, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. The Word of God said, in times of Caleb, and God is saying it to new life, we are able to conquer it. Ganyan dapat ang inyong boses. Ganyan dapat ang agreement natin. If two of you agree, the Father will do it. Pag naririnig niya yung agreement natin, as an assembly, as an ecclesia that passes a law, and we make a divine legislation, as I am the speaker of the house, and you is part of that, actively participating and voting for the Word of God by saying amen, something happened in the realm of the Spirit. Hallelujah. In verse 31, but the man who had gone up with him said, we can attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad, evil report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw were there are great size, even sons of Anak. Rimo, kaninong report ang pakikinggan mo? Kung ikaw ay nandoon sa panahon na yon, kaninong report ang pakikinggan mo? Kay Caleb ba, kay Joshua, o doon sa 10 spy? Ang dami natin naririnig sa social media. Mag-ingat po tayo sa napapakinggan natin dyan. Mas sure ang word ng Panginoon. Mas tiyak ang boses ng Panginoon. Kalimutan niyo muna yung social media. Ang word ng Panginoon laging updated. The word of God is everlasting. Sabi ng Panginoon, lahat ng nakikita niyo sa mundo, it will collapse one day. It will stop one day. It will be destroyed one day. But God's word will remain forever. So mas lalo kang lumalim sa boses at salita ng Panginoon sa kapanahonang ito. Huwag kang basta-bastang maniniwala sa mga news na naririnig mo. Lalo na kung ang news na yan ay nagbibigay ng takot. Number 3 is, this is the time to enter to our glorious inheritance. Kung sa panahon nila Joshua at ni Caleb, dalawa lang ang nakapasok. I-pray mo kay Lord na buksan ang iyong mga mata at ikaw ay makapasok sa iyong inheritance. For how many years na ikaw ay nag-enjoy lang ng blessing ni Lord? You go to church, receive the blessing, panahon na para hindi ka na, tumigil ka na sa blessing at pumasok ka na sa inheritance mo. Magkaiba ang inheritance sa blessing. That's right. Amen. Kasi pagka kinantahan kita, nabe-bless ka. Pero kung ikaw ay anak ko, meron akong mana para sa'yo.
Hindi lang blessing. So you see, yun yung pagkakaiba. Yung kinain ng mga tinapay sa desert for 40 years, blessing. Pero yung promised land, hindi blessing yun. Inheritance po yun. Ngayon, ang tanong, gusto mo bang pumasok sa yung glorious inheritance? Amen. Sa yung spiritual inheritance? Amen. We cannot enter into our inheritance if we are blinded with fear. Kaya kung tayo nabulag ng takot, hindi tayo makakapasok doon. The only way to enter into our inheritance is to enter with faith. Amen. Ang sabi sa Ephesians 1:18, nagpe-pray si Paul patungkol sa mga mata. And he said, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope of which you are called, and the riches of His glorious inheritance in the saints. So anong prayer ni Paul? Na ang ating mga mata sa Ephesians 1:18 ay lumiwanag. The eyes of our heart. Ano ibig sabihin the eyes of our heart? Pag sinabing heart, hindi po ito yung physical na heart. Ito po yung ating spirit. That the eyes of our spirit will be flooded with revelation, will be flooded with illumination and enlightenment coming from the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya nga, ang nakakakita lang at that time ay si Caleb at si Joshua. Sila lamang ang bukas at mata ng kanilang pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, okay Moses, dalawa lang ang makakapasok. Yung mga nakakita ng aking mga himala sa desert mula Egypt hanggang desert, nakakita ng aking himala, hindi sila makakapasok. Bakit? Naranasan nila aking kabutihan. Naranasan nila kung paano ako mag-provide. Naranasan nila kung paano ako magbigay ng tubig at pagkain. Naranasan nila, nakita nila kung paano ko sila pinagtanggol sa Egyptian. Yes. Sa kabila nun, nagbubulag-bulagan pa rin sila. Hindi nila ako binigyan ng honor, hindi sila nanampalataya sa akin. They don't still believe me. Kahit na katakot-takot na himala, umulan ng pugo, 3 feet. Kumain sila, nagpakasawa. So lahat ng mga tao na yun, na naranasan ang aking himala, hindi makakapasok sa kanilang promised land. Matagal ka ng Kristiyano, dami ng pruweba na ang Diyos ay totoo sa buhay mo. Pero hindi ka pa rin nagsiseryoso. Hindi mo pa rin kayang ipaglaban ang Diyos mo. Sabi ng Panginoon, time will come. Ganon din ang kahihinatnan natin. Kung na-miss mo ang oras mo kay Lord, hanggang doon na lang yun. Pero ito yung panahon na hindi ka dapat may slow down. Ito yung panahon na dapat mong pakinggan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ito ang panahon na ayusin mo ang puso mo. Huwag ka dapat ma-slow down ng anumang pananakot ng kaaway. Alam mo sabi ni Caleb, itong sabi ni Caleb kay Joshua. Sabi niya sa Joshua chapter 14 verse 11 to 12. Itong sinabi ni Joshua, ni Caleb. As yet I am strong this day, as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Ilang taon na dito si Caleb? 85 years old. Muli mo, nakipaglaban sila sa loob ng promise land. Umabot na siya ng 85 years old. Nagsimula siyang lumaban at 40, 85 na. At nung siya ay 85 years old na, anong sinabi rito? Ang lakas ko ay nananatiling matatag. Saan siya humuhugot ng lakas?
sa mga pangako at sinabi ng Diyos sa kanila ni Diyos. Saan ka huhugot ng lakas? Sa pangako ng Diyos sa'yo. Doon pinanggagalingan ng kanyang lakas. Ang sabi ni Joshua, sinabi ni Joshua, nung nagdi-divide na ng mga inheritance, napasok na nila yung promised land, nagkakaroon na ng pamamahagi ng land. Pagdating ni Caleb, sinabi ni Caleb kay Joshua ay ganito. Now therefore, ganda ng pagkakasabi niya rito. Now therefore, give me this mountain. Durin mo. Ikaw ba, meron ka bang ganong statement sa harapan ni Lord? Lord, give me my inheritance. Give me this mountain. Sabi ni Joshua, alam mo ba, na yung mountain na yan ay mas maraming giant? Wala akong pakialam, Joshua. Basta alam ko, kung ano yung lakas ko 40 years ago, ganun pa rin yung lakas ko ngayon. Hello? Sabi niya, give me this mountain which the Lord spoke in that day. Ibig sabihin, si Joshua, si Caleb, hindi nakalimot sa pangako ng Diyos. 40 years ago, narinig niya yun, hindi niya kinalimutan ang pangako ng Diyos. Sabi niya, papasukin ko ang aking inheritance. Give me this mountain! Meron ka bang ganyang panalangin kay Lord? Panginoon, akin ang inheritance na ito. Akin ang bundok na ito. Ipinaglaban ni Joshua yung Mount Hebron. Napakaganda ng kanyang inheritance. Mas maraming blessing na nandoon sa Mount Hebron. Kaya walang karapatang mainggit yung kanyang mga kapatid sa inheritance na yun. Bakit? Ipinaglaban niya ang Mount Hebron. That's right. Kaya pagka meron kang ipinaglalaban at pumasok ka sa inheritance ng Panginoon, walang karapatang mainggit yung iba mong kapatid. Bakit? Ipinaglaban mo yan. Sabi mo sa iyong katabi, ipaglaban mo ang iyong inheritance. Okay? So that's my point number 3. This is the time to enter to our glorious inheritance in Christ. Mag-explore ka sa leading ng Holy Spirit. At yung pang-apat, lastly, in this time and season, never miss God's timing in your life. Ito pong mga taong ito na in-entertain ang kanilang takot na hindi nakapasok sa promised land, they miss the time of God. Alam niyo si Jesus sa Luke 19:41, malapit na siyang mamatay. Sabi niya sa Luke 19:41, when the city came into view, nandun siya sa Mount Olive, umiyak si Lord. Iniyakan niya ang Jerusalem. He wept over it. At ang sabi niya, if you had only recognized this day and everything that was good for you, but now it's too late. In the days ahead, your enemies are going to bring up their heavy artillery and surround you, pressing in from every side. They'll smash you and your babies on the pavement. Not one stone will be left intact. All this because you did not recognize and welcome God's personal visitation. Ibig sabihin, na-miss nila ang visitation. Na-miss nila ang oras ng Panginoon. Umiiyak si Jesus sa Jerusalem. Hallelujah. For 3 years, bumabaha ng signs and wonders. Nakita nila ang mga bulag, nakakita. Nakita nila ang mga lumpo, nakalakad. Nakita nila na ebidensya, nagmultiply ang bread. Nakakain sila. Nakita nila si Lazarus na buhay. Ang mga may ketong, nalinis. Nakita nila kung paano naglakad si Jesus. In spite of those miracle na bumabaha sa Jerusalem, na-reject pa rin nila si Lord. Kaya ang sabi niya, umiyak si Lord sa Jerusalem. Why? They miss their time. At ganun din ang nangyari sa panahon nila Caleb at Joshua.
sa Numbers 40. Numbers chapter 14, verse 40. Early next morning, they went up toward the high hill country. Kasi sabi ng Panginoon through Moses, okay, total at titigas ng ulo ninyo. Bumalik na kayo sa wilderness. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Ngayon mo na-realize nila, 40 years silang naglakbay. Pagkatapos, sa dami ng in-entertain nilang nakakatakot, nagalit sila. Sige, bumalik na kayo. Bumalik na kayo. 40 years kang naglakbay, hindi ka makakapasok sa promised land. Pinapapasok ka, ayaw mo pumasok. Ang dami mong dahilan. Ang mga dahilan mo, yung mga higante. Minsan ang dahilan mo, busy ka sa iyong personal dream. Busy ka para sa iyong pamilya. Busy ka para sa comfort ng iyong pamilya. Eh sabi ng Panginoon, kinabukasan, na-realize ng mga Israelite, 40 years tayo naglakbay, tapos hindi na tayo makakapasok. Na-realize nila, ito sabi nila, pakinggan nyo, we have sinned against the Lord, they said. We will go up to the place the Lord promised. Moses, nagkasala kami, papasok na kami, Moses. Nung pinapapasok, ayaw pumasok. Nung sinabi ni Lord na huwag na kayo pumasok, bumalik na kayo sa wilderness, saka sila pumapasok. Ano sabi ni rito ni Moses? Ang sabi ni Moses, ito. Moses said, why are you disobeying the Lord? This will not succeed. Hindi na kayo makakapasok. This will not succeed. Do not go up because the Lord is not with you. You will be defeated by your enemies. For the Amalekites, the Canaanites will face you there because you have turned away from the Lord. He will not be with you and you will fall by the sword. Kita mo ninyo yan? Alam niyo, nung kahit na sinabi ni Moses yun, pagdating sa verse 44, nevertheless, in their presumption. Ano yung mga presumption? Assumption. Akala ko kasi. Mga presumption. Meron silang mga presumption kay Lord. Mga kapatid, huwag tayong magpapadala sa mga assumption. Narinig nila, pinapapasok sila ni Lord, ayaw pumasok. Tapos na-realize nila, 40 years silang naglakbay, hindi na sila makapasok. Sabi na Moses, nagbago na isip namin, papasok na kami. Sabi ni Moses, ang titigas talaga ng ulo nyo. Hindi kayo mananalo. Why? You miss the time. That's right. At yun po yung mga minsan nakakatakot. Sa dami ng ating tinakbo, dami ng ating naranasan kay Lord, hindi ka nag-decide ng solid para kay Lord. Hindi mo nilock in ang puso mo sa mga plano ni Lord. Instead na pasukin mo ang inihanda sa iyo ng Panginoon. Natakot ka, umaandar ang oras, inaantay ka ng Diyos na pumasok, hanggang sa dumating yung time, you miss the time. At yun po yung mga nakakatakot po dito sa mga istorya po na to. That's why, in the last day, sa rapture of the church, hindi po lahat mararapture. That's the sad thing. Kung gusto mo, as an individual, marapture ka, itama mo na ang puso mo. Itama mo na ang obedience mo. Ilakin mo na ang puso at isipan mo. Ayusin mo na ang altar ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang masyadong busy sa iyong sarili sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, ang nagbibigay, nagle-let go ng kanilang buhay, matatagpuan ang tunay na buhay. Pero yung mga tao na nire-reserve ang kanilang buhay para sa kanilang sarili at sa mundong ito, mawawala ang buhay na yun na hinahanap nila. So, all of us today, ito po yung apat na points. Number 1 is that this is not the time for the church to be stopped or be denied. Huwag mong hayaan na ikaw ay mas slow down. Huwag mong hayaan na pahintuin ka. Number 2 points, this is the time to really accurately hear and hold on to the voice and leading of the Holy Spirit. Sapagkat ito lang ang paraan para ma-maximize mo ang natitira mong oras at panahon sa mundong ito. Tandaan po ninyo, by year 2025, ila-launch out ang One World Government, 2025.
We have only 3 years window na mag-advance at gawin ang dapat natin gawin within that period of 3 years. Hallelujah. Number 3, this is the time to enter to glorious inheritance. Meaning to say, alamin mo ang lahat ng inheritance. Part of that inheritance is the power of God, the glory of God. Sabi ni Jesus, the things, if you believe in me, John 14:12, if you believe in me, the works that I do, you will do also, and even greater things than this. That is our inheritance. Ang sabi ni Paul, you cannot compare the present suffering with the glory that is about to be revealed in us. That is our real future. So we have a glorious inheritance. Lakaran mo na ito. Lakaran mo na ito. Lakaran mo ang authority mo bilang anak ng Diyos. I-demonstrate mo ang kingdom everywhere. Be the voice of God in this generation. And lastly, number 4, never miss God's timing. That you got to enter into His time upang lahat po tayo ay magamit ng Panginoon para sa Kanyang kalwalhatian. Everybody lift your hands and begin to pray in tongues right now. Come on, everybody pray in the Spirit. Hallelujah, Lord, we do not want to miss your time. We will not be stopped, oh God. We will never be slowed down. The Church of the Living God will never be slowed down. Everybody lift your voice.
discern the open door of the Lord, that they may enter into those doors and not to be stopped, not to be denied, not to be rejected. Yes. I pray that they got to arise in a new level of urgency, that they will never be imprisoned by delay. No longer delay will imprison them, but they will be passionately advancing the kingdom in the name of Jesus. And I declare, oh God, your grace be upon them right now. Receive a new strength right now. Receive the power of the kingdom. Receive the power of the Holy Spirit. That all of us, Lord, will be used for your glory. The world experienced darkness, but you said, in the middle of darkness, arise and shine. Let the glory of the Lord be risen upon you. Let the church arise in these hours, and let the power of the Holy Spirit flow through each and every one of us. Receive the glory of God that belongs to you. We give you all the praise.